So, basahin po natin, bago po tayo umupo, 2 Peter 1:20-21. Sabi po rito, first of all, you must understand this. No prophecy in the scriptures is a matter of one's own interpretation. Because no prophecy ever originated through a human decision. Instead, men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Mamaya, translate ko po sa Tagalog po yan. Title po ng pag-aaralan po natin, prophecies are not meant to scare us, but to prepare us. Okay? Basbasan ng Diyos ang kanyang salita, pwede na tayong umupo. Wala daw na isulat na propesya ayon sa kagustuhan po ng tao, kundi ito po'y udyok ng banal na Espiritu Santo. Define ko po yung propesya. Ano po ba yung propesya? Ang propesya ay salita na nagmumula po sa Diyos na binibigay sa mga propeta na sinasabi ng Diyos kung ano yung mangyayari sa hinaharap. Ang propesya ay composed of blessings, declarations of blessings, and declarations of instruction. Nagbibigay po ng instruction po yung mga propesya, o kaya naman ito po ay warning. At mayroong ang Biblia ay composed of prophecies. Ito po yung mga books of prophecy. Si Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel. At yun po yung mga major prophets. Sa minor prophets naman, si Hosea, si Joel, si Amos, si Obadiah, yan po lahat po yan. Hindi ko nababasahin po yan. Tinawag lang naman yan na major prophets kasi mas mahaba yung kanilang sinulat, mas marami yung kanilang propesya. At minor prophets, mas maiksi yung kanilang sinulat, mas konti ang kanilang mga propesya. Okay. So kung gusto mong malaman ang origin ng ating pananampalataya at paano ito nangyari, basahin mo sa Biblia. Paano ba tayo naging Kristiyano? Paano ba ipananganak si Jesus? Basahin mo ang propesya. A virgin shall give birth to a son, and you shall call his name Emmanuel, which means God is with you. Okay, Micah 5, Isaiah 7:14, Micah 5:2, out of you, Bethlehem Ephratah, will come forth from the tribe of Judah, whose origin is from everlasting. Nangyari, pinanganak siya sa everlasting, at marami pang iba. Doon nag-umpisa po yung pananampalataya po natin. Kung gusto mong malaman kung bakit ito nangyari sa ngayon, present, past, present, basahin mo ang propesya. Bakit ba nangyari? Okay, mamaya may babasahin po tayong past prophecies na nangyari, present, at mangyayari pa sa hinaharap. At kung gusto mong malaman kung ano pa ang mangyayaring pwedeng mangyari sa hinaharap, future, basahin mo ang propesya. Sa katunayan, kung gusto mong malaman kung saan tayo pupunta pagkatapos ng buhay na ito, basahin mo ang propesya. So may pag-aaralan po tayong propesya para patunayan na ang salita ng Diyos ay totoo. Kapag sinabi po sa mga propeta, thus says the Lord, ito ay tunay na magaganap 100% kahit sa tingin po ng tao ay imposible. Okay? Unang propesya na pag-aaralan po natin, karagdagan doon sa napag-aralan na po natin po noon, the last hour. Prophecies on Israel that happened in the past. Ano ba yung nangyari? Na isang propesya, past tense ha, na pag-aaralan po natin na nangyari sa Israel noon. Si Jesus Christ ang kukunin kong prophets. Maraming prophets ang nanghula nito, pero si Jesus Christ, kapag siya yung nagsalita, higit tayong maniniwala. Sabi ni Jesus Christ sa Luke 21:5-6, at samantalang sinasalita ng ilan ang tungkol sa templo kung paanong ito'y pinalamutian ng magandang bato at mga hain, ay kanyang sinabi, tungkol sa mga bagay na ito na iyong nakakikita ay darating ang mga araw na walang maiiwan ditong isang bato sa ibabaw ng kapwa bato. So hinula ng Panginoong Kristo ang destruction ng Second Temple. Itong templo po na ito ay ginawa ni Haring Solomon,
Sinira po ni King Nebuchadnezzar, itinayo ulit, sabi ng mga apostoles, Lord, nakikita mo ba yung templo? Ang ganda-ganda, ang daming mga palamuti. Sabi ni Jesus Christ, ito'y gigibain at walang bato na makikita sa kapwa bato. Ano pang ihinula ni Jesus Christ? Okay? At baba lang tayo sa 24. At sabi po rito, at sila'y mga bubuwal sa pamamagitan ng talim, ng tabak, at dadalhin bihag sa lahat ng mga bansa, at yuyurakan ang Jerusalem ng mga hintil hanggang sa matupad ang mga panoon ng mga hintil. Ibig sabihin, ito po'y propesiya na magdi-disperse. Magangalat ang lahat ng mga Israel sa lahat ng bansa kasi winasak yung templo, niyunarakan yung Jerusalem, ang Israel, at ang hintil ang namuno sa maraming panahon. At ito'y nangyari sa panahon ng Roma, at yung templo ay wasak pa rin hanggang sa ngayon, at nandun, nakalagay po doon ay ang Temple Mount. Sa Temple Mount, ito'y pinamamahalaan po ng Muslim, ng Christian, at ng mga Israelita. Nandun po yung Dome of the Rock, nandun po yung Al-Aqsa, pero wala po yung templo na ginawa ni Haring Solomon. Okay? So, nandito po tayo. Naunawahan niyo po. Okay. So, alamin natin, may propesiya noon. Dagdagan ko pa. Ang propesiyang ito ay ihinula din ni Propeta Daniel. Eksakto na eksakto. Okay, ginamit po doon is 70 weeks. Pero actually, it is 70 years. Okay? Eksakto na eksakto ang hinula ni Propeta Daniel. Magmula sa Daniel 9:24 to 27, ang hinula po doon ay magmula doon nung itinayo ang templo, yung first temple itinayo, magmula sa day na itinayo, may eksaktong time nang binanggit si Daniel na dadating po ang Mesiyas, ang Panginoong Jesucristo, at pagkatapos ng magmula sa pagdating ng Mesiyas, sa kanyang pagkamatay, ay wawasakin po ang templo. So, nangyari po ba yung destruction of the second temple? The Roman destructions of Jerusalem in 70 CE, as prophesied in Daniel and by Jesus, led to the dispersal of the Jewish people from their own homeland. Kaya may Jew sa Iran, may Jew sa Amerika, may Jew maging sa Pilipinas. Kinukup natin po sila rito kasi nangalat po sila sa buong mundo. Sinira yung templo noong 70 CE ng Roman Empire. Eksaktong-eksakto nangyari po dahil ang Diyos po ang nagsalita. Past tense po yon. Ngayon, pag-aralan po naman natin ang nangyari sa aming o sa ating kapanahunan. Lahat po ba natin dito ay pinanganak ng 19th. So, 19th century, kapanahunan po natin po yan. Pag sinabing 19th century, panahon po natin po ito. Ano po ba yung hula? Patungkol po sa 19th century, patungkol po sa Israel. Kunin natin sa Isaiah 11 to 12. At mangyayari sa araw na iyon na ilalapag ng Panginoong uli ang kanyang kamay na ikalawa upang mabawi ang nalabi sa kanyang bayan na malalabi mula sa Assyria at mula sa Ehipto at mula sa Patros at mula sa Kos at mula sa Elam. Okay? Elam ata is Saudi. At okay, baka nakakamali ako. At mula sa Senar at mula sa Armat, okay, Amat, at mula sa mga pulo ng dagat. At siya ay maglalagay ng pinakawatawat sa mga bansa at titipunin niya ang mga tapon ng Israel at pipisanin ang mga nangalat ng Huda mula sa apat na sulok ng lupa. Yung unang propesiya, mga ngalat sila, bibigyan sila muli ng pangalawang pagkakataon. Sila ay titipunin muli sa isang lugar, magkakaroon sila ng isang watawat.
Ibig sabihin, magiging bansa muli sila. Nawala yung bansa nila, nabura sa mapa, naging Palestine, magiging bansa muli sila. Titipunan sila muli mula sa 4 na sulok ng mundo. Dagdagan pa natin, Ezekiel 37:21-22. At sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito aking kukunin ang mga anak ni Israel mula sa gitna ng mga bansa na kanilang pinaruonan at pipisanin ko sila sa lahat ng dako at dadalhin ko sila sa kanilang sariling lupain at gagawin ko silang isang bansa sa lupain sa mga bundok ng Israel, sa isang hari na magiging hari sa kanilang lahat. Isang hari na lang, isang presidente, isang prime minister. At hindi na sila magiging 2 bansa, umahati pa man sila sa 2 kaharian. Naunawaan po ba natin? Mayroon pang hula si Jeremiah, hindi ko na sinulat kasi hahaba po tayo. Si Jeremiah, si Ezekiel, at si Isaiah, pare-parehas ang sinasabi. Amen? At sila'y titipunin muli. Nangyari po ba yon? Okay. Ito yung newspaper ng Palestine Post noon. Kaya lang kinrap ko na. State of Israel is born. Fulfillment, rebirth of Israel or unification of Israel on May 14, 1948. The State of Israel was proclaimed and was immediately recognized by the Soviet Union and the United States. Kung mayroon pang Soviet Union noon. Okay? So, nangyari po ba? Nangyari. Hinula ni Ezekiel ng maraming beses po yan, pati doon sa Ezekiel chapter 36, na sila daw po ay parang mga dry bones, dead bones, dry bones na muling mabubuhay. At muli silang tatayo. At yung bones, yung mga bones po na yon, magkakaroon po ng mga sinews, magkakaroon ng mga tindon, magkakaroon po ng mga ugat-ugat, at magjo-join ang mga bawat bones sa kapwa bones, at tatayo sila at ihingan sila ng Panginoon, at mabubuhay sila muli, at magiging isang bansa. So, ang daming prophecy patungkol po sa birth of Israel. Pinanganak sila muli sa ating kapanahunan. 19th century. Bakit ko ba sinasabi po sa inyo ito? Para patunayan po sa inyo ng salita ng Diyos po ay totoo. Amen? Huwag po tayo magduda sa salita ng Diyos. Kapag sinabi ng Diyos, mangyayari at mangyayari po ito. Okay. Punta naman po tayo, tapos na tayo sa past, sa present, o recent present. Punta naman po tayo po sa future. Ano po bang nangyayari po sa mundo po ngayon? Gera, laban ng Israel at Iran. Okay? Ano po ba ang Iran noon? Ang Iran po noon ay ang Persia. Okay? Magkaibigan yan noon. Si King Cyrus. Si King Cyrus ang ginamit para itatag muli yung Second Temple. Okay? So ano ba mangyayari? Basahin po natin po sa Biblia at bakit nangyayari ito. Ezekiel 38, 1-6. Ang ginamit ko ay American Standard Version. And the word of Jehovah came unto me, saying, Son of man, set thy face toward Gog, of the land of Magog, the prince of Rosh, Meshach, and Tubal, and prophesy against him, and say, Thou sayest the Lord Jehovah, Behold, I am against you, I am against thee, O Gog, prince of Rosh, Meshach, and Tubal. I will turn thee about and put hawks into thy jaws, and I will bring thee forth and all thine army, horses and horsemen, all of them clothed in full armor, a great company with buckler and shield, all of them handling swords. Persia,
Cush and Put with them, all of them with shield and helmet. Gomer and all his hordes. Okay, tinignan ko yung meaning ng hordes. Large group of people. The house of Torgama in the uppermost parts of the north, and all his hordes. Large group of people. Even many people with thee. Okay, ano po ba pinag-uusapan po rito? Kapag sinabing chariots, helmet, buckler, shield, arrows, ano po yan? Gera. Gera, hindi po ba? Horses. Ngayon, nung sinulat po ito ni Ezekiel, wala pa naman tangke. Wala pa namang kanyon. Wala pa namang ballistic missile. Kaya gamitin niya ang illustration ng gera sa kanilang pagkaalam. Na sa bawat gera noon, ang gamit po nila ay kabayo, sword, shield, yan ang kanilang helmet, at yung kanilang labanan po noon. So ito po ay patungkol sa gera. At ang gerang ito ay pangungunahan po ng isang leader. So alamin po natin ang meaning ng bawat mga binasa po natin para maunawahan natin. Okay? Okay. Alamin natin, kapag sinabing Gog, ang meaning po yan ay ruler. Leader, ruler. Okay? So may mangunguna po na isang leader. Pag sinabing Magog is the land, in the land of Gog, ito po ay isang lugar. Magog. Okay? Si Magog po, actually ay descendant po ni Japhet. Nandyan po yan sa Genesis 10:2 at saka sa 1 Chronicle 1:5. Kasi kapag may mga descendant, yung mga naunang tao, kahit sa panahon po natin, yung mga tao na may impact sa society, ginagawa yung kanilang pangalan o apelido na pangalan ng isang lugar. Tama po ba? Halimbawa, Rojas Boulevard. O saan kinuha yung Rojas Boulevard? Kay President Rojas. Di ba? O halimbawa, Quezon Boulevard. Saan kinuha yung Quezon Boulevard? Kay President Emmanuel Quezon. Kay Quezon. So noon, kinuha yung pangalan ng anak ni Japhet at ginawang isang lugar at tinawag po na Magog. Okay? So, lugar po yan. Ngayon, sabi doon, Prince of Rus. Ngayon, tinignan ko, ang meaning ng Rus, ang ibig sabihin po niyan ay Chief Prince. So, maraming nangangaral, mga Amerikano, mga kilala, mga matatalino, mga doctors, sabi nila, ang Prince of Rus daw ay Prince of Russia. Hindi ko sila questionin. Okay? Pero, tinignan ko, ang may interpretation lang ng Prince of Rus ay ang American Standard Version. Sa King James Version, sa International Version, sa New English Translation, at iba pa, ang ginamit po nila ay Chief Prince of Meshech and Tubal. Hindi ginamit yung Prince of Rus, Meshech and Tubal. Pero hindi ko po kukontrahin na ang Rus po ay Russia kasi malaki ang posibilidad doon sa geographical area na maaari nga. Pero hindi ko sasabihin, ito na ay tama, baka mamaya naman ay mali. Maaari nga tama sila. Okay? Pero talagang meaning po ng Rus, tinignan ko ay Chief Prince. Okay? Yan po yung meaning. Ano pa? Meshech and Tubal are geographical areas of countries in eastern modern Turkey, southwest of Russia, and southwest of Iran. Ay northwest of Iran. Okay? Related ba itong verse na ito sa nangyayari po ngayon? Sagutin natin mamaya. So what will happen in the near future? Okay? What will happen in the near future? Ezekiel 38:4. Sabi po dyan, and I will turn thee about. Sino yung tunutukoy na thee? Ang thee ay you, ikaw. Okay?
and I will turn you about. Ibig sabihin, siya po ay nakatalikod ngayon at hindi siya nakikialam at siya po ay ipipihit ng Panginoon para ibigay niya ang atensyon niya sa Israel. And put hooks into thy jaws, and I will bring thee forth, and all thine army, horses and horsemen, all of them clothed in full armor, a great company with buckler and shields, all of them with handling sword. So gyera po ang pinag-uusapan. God will turn the attention to Gog against Israel and will declare war against Israel. Okay, naunawaan po ba natin? Ano pa? Para higit pa nating maunawaan. Sabi ng Diyos, therefore prophesy, son of man, and say to Gog, that is what the sovereign Lord says on that day, when my people Israel are living securely, you will take notice. You will take notice, mapapansin mo sila. Sila ay patatag sa kanilang mga military, and you will take notice. And come from your place, okay? From the remote parts of the north. Si Gog ay magmumula sa remote parts of the north of Israel. He will come from the north parts of Israel. You and many peoples with you, marami sila. All of them riding in horses. O palitan natin. All of them riding in tanks or airplanes. A great company and a vast army. Pag sinabing army gera, marami po sila. You will advance against my people Israel. Sabi ng Diyos, ang Israel, tinawag niyang my people. Like a cloud covering the earth. Marami sila. Katulad daw po ng ulap na bumabalot sa sanlibutan. Ano pa? Ezekiel 39:1-2, and thou, son of man, prophesy against Gog, and say, thou sayest the Lord Jehovah, behold, I am against you, O Gog, prince of Rosh, Meshech, and Tubal, and I will turn thee about, ipipihit kita, and will lead thee on, and cause thee to come up from the uttermost part of the north. Ayun na naman. Dadalhin siya ng Panginoon doon sa uttermost part of the earth, from the uttermost part of the north, and I will bring thee upon the mountains of Israel. Aatake po sila sa Israel. Aatake. Bakit ba sinabing, I will bring thee, I will bring you out from the uttermost part of the earth? Parang lumalabas, ang Diyos ang gumawa, di ba? Parang lumalabas. Pero sa totoo, hindi ang Diyos ang gagawa. Kung mababasa niyo po sa Biblia, sa 1 King chapter 22, kung hindi ako nagkakamali, sabi ng Diyos, nung nagkaroon po ng vision si Micaiah, prophet Micaiah, ang tanong ng Diyos, who will attack Ahab? Bawat demonyo na nandun sa kapaligiran ng Diyos ay nagsalita. Yung mga lying spirits ay nagsalita po sila. Sabi nung isa, I will attack Ahab. At bibigyan ko yung mga propeta ng lying spirit sa kanilang mga bibig. So yung mga demonyo, sila yung nagbibigay ng inspirasyon sa tao, sa leader, para sila'y bumangon at lumaban sa Israel. At ipinapahintulot ng Diyos ito kasi may layunin po ang Diyos. So, countries that will join Gog to attack Israel. Tingnan natin yung mga countries that will join Gog to attack Israel. Persia, Cos, and Put with them, all of them with shield and helmet. Gomer and all his hordes, large group of people, the house of Togarma, in the uttermost part of the north, and all his hordes, large group of people, even many people with thee. Okay? So, yun po yung katawagan ng kanilang lugar noon. Yan po yung mapa, titignan natin. Andyan po yung Israel. Mapa, lumabas ka. Ayan, po dyan muna. Okay? So, yun po yun. Sa itaas, nandun po si Rosh, Meshech, and Tubal. Yun po yung Magog. Pababa, si Gomer, Togarma. Nandun sa
bandang northwest ata yan, si Persia. Doon naman sa kaliwa ba ninyo? Okay, si Libya, o kanan ninyo, dahil nakaharap kayo, kanan ninyo. At doon sa baba ay Ethiopia. Okay? Ano ba yung mga pangalan yan sa panahon po natin? Okay? Ito na po yung pangalan yan ngayon. Russia, Turkey, Libya, Iran, Sudan, Ethiopia. At kung nanonood kayo ng news, lahat po, halos po dyan, ay against Israel. At gustong burahin ang mapa po sa Israel. Lahat po dyan ay nagsasalita laban sa Israel. At dun sa United Nations, maganda na nga ang ginawa ng Israel para sa atin, para hindi magamit yung nuclear weapon na ginawa ng Iran. Actually, hindi daw Iran, yung regime ng Iran. Yung regime, yung government. Kasi ang mga tao sa Iran ay mabubuti. Pero yung government daw ang siyang masama. Si Khamenei. Okay? Dadating ang panahon na magkakaisa ang bawat bansa laban sa Israel. Yung mga leftist. Mga leftist yan eh. Magkakaisa sila. Yung Prime Minister, pinanood ko po si Vladimir Putin kagabi. In-interview yung kanyang Prime Minister. Yung kanya Foreign Minister. Grabe kung magsalita laban sa Israel. Talagang kinukondem niya ang provoke attack daw. Di ba? Yung ginawa niya sa Iran. Grabe. Ang Sudan ganun din. Ang Ethiopia ganun din. Lahat po yan ganun din. So dadating yung panahon, hindi natin alam. Ang kinakatakutan nila sa gera po sa ngayon, tandaan niyo po ito, mag-spill over. Hindi po ito makontrol at lumaki. Nag-umpisa daw ang World War I at saka World War II, nag-umpisa lang sa gera ng dalawang bansa, tapos bigla pong lumaki. Posible ba mangyari? Ang laki ng posible. Bakit ba natin pinag-aaralan po ito? Pinag-aaralan natin ito kasi parang pinapakita na ng Panginoon sa atin yung shadow that will come in our very near future. Pinapakita sa atin, shadow pa lamang to. Pero habang papalapit po tayo, nakikita po natin po ng malinaw. So pinapakita sa atin, sa ngayon, sila lang ang nag-aaway. Sa ngayon. Diba sinabi ng sign ng Panginoon, nations will rise against nations and there will be famines and pestilences. Natakot tayo nung COVID-19. Natakot tayo. O sila kayo lang siguro yung natakot. So, pinag-aaralan natin itong prophecy, not to scare us, hindi para takutin po tayo. Ano yung title natin? But to prepare us. So what will be the outcome of their attack? Ezekiel 38:18-22. On that day, Gog invades the land of Israel. Okay? Pupunta siya, may invade niya, declares the sovereign Lord. My rage will mount up in my anger, magagalit ang Diyos in my zeal. In the fire of my fury, I declare that on that day, there will be a great earthquake in the land of Israel. Magagalit ang Diyos kasi aatakihin niya yung kanyang people, ang kanyang lugar, ang kanyang tao, ang kanyang bansa. Magkakaroon daw po ng lindol. The fish of the sea, the birds of the sky, the wild beasts, all the things that creep on the ground, and all the people who live on the face of the earth will shake at my presence. Amen, lilindol. Sabi, at may presence, sa presensya ng Diyos. Lahat po ay mauuga. The mountains will topple. Babagsak ang mga bundok. The cliff will fall, and every wall will fall to the ground. Lahat po ng mga matatayog ay babagsak. I will call for a sword to attack Gog on my mountains, on all my mountains, declared the sovereign
Lord. Every man's sword will be against his brother. Sila na umaatake sa Israel, sila mismo ay maglalaban-laban. Nangyari na po ba yan? Noong unang panahon, nangyari na. Nung atakihin ng Syria ang Israel, ang mga Syrians, ay God caused blindness upon the Syrians, sila mismo yung naglaban-laban. Mauulit muli yan. Amen? I will judge him with plague and bloodshed. I will rain down on him his troops and the many peoples who are with him. A torrential downpour, hailstones, fire, and brimstone. Mauulanan sila ng mga fire and brimstone. Pauulanan ng Diyos po sila. Okay? Yun po yung mangyayari. Pagtatanggol ng Diyos ang kanyang bansang Israel at magkakaroon doon ng kahindik na pangyayari para malipol lahat ng mga kumakalaban sa Israel. The prophet Zechariah also prophesied about the outcome of this battle. Okay? Si prophet Zechariah, ihinula din niya ito kung ano yung mangyayari sa battle po na ito. Hindi ko na babasahin sa inyo Zechariah 12:3-4, pero may babasahin ako sa inyo Zechariah 14:3-4. Sabi po rito, then the Lord will go to battle and fight against those nations, maraming nations, just as he fought battle against in ancient days. On that day, tignan nyo ito on that day, his feet, the Lord's feet will stand on Mount of Olives, which lies on the east of Jerusalem. On the Mount of Olives will be split in half from east to west, leaving a great valley. Half the mountain will move northward and all other half southward. On that day, the feet of the Lord will stand on Mount of Olives. Second coming yan. Tapos na ang rapture dyan. Tapos na ang rapture. Kasi ang bababa po dyan, kasama lahat ng mga na-rapture. Tayo na tumalima sa ating Panginoon, bababa sa Mount of Olives. Tapos na ang rapture dyan. Yun yung pagbaba ng Panginoon. Ano ba yung pagkakaiba ng rapture at second coming? Ito po. Differences between rapture and second coming. Sa rapture, church saints meet Christ in the clouds. Hindi bababa si Jesus Christ dito. Tayo ang aangat. Sa second coming, si Jesus Christ ay bababa sa Mount of Olives. Nakuha niyong pagkakaiba. Sa rapture, occurs before the wrath of God is poured out. Bago ibuhos ng Diyos yung kanyang galit. Yung binasa natin, galit ng Diyos yun eh. Sa rapture, hindi tayo kasali sa galit. Sa second coming occurs after the wrath of the day of the Lord. Pagkatapos ng galit ng Panginoon. Sa rapture, Christ returns to heaven with church saints. Babalik ang Panginoon, Jesucristo sa langit, kasama po tayo. Sa second coming, Christ descends and stays with the saints. Babalik po ang Panginoon, dito nakasama pa tayo. Tayo ay bababa. Sa rapture, it is imminent. It can come anytime from now. Sa second coming, preceded with signs. Sa rapture, after the rapture, believers are removed and only unbelievers remain. Mawawala lahat ng mga believers dito sa isang kisap mata. Bigla kang mawawala at kukunin ang mga tumanggap sa Panginoong Jesucristo at nanampalataya sa Kanya at dadalhin sa alipa para sulubungin ang Kanyang Panginoon. Sa second coming, after the second coming, the unbelievers are removed and only believers remain. Sa rapture, alisin muna ang mga mabubuting damo para hindi madamay. Ang maiwan po ay ang mga masasamang damo. Nakuha niyo po?
Saan nyo gusto? Sa rapture o sa second coming? Amen? Okay, malapit na po tayo. What are we going to prepare after knowing all of these things? Anong gagawin natin? Kasi prophecies are not meant to scare us but to prepare us. Paano tayo magpe-prepare? Spiritually prepare. Okay? Spiritually prepare. Yan, next slide. Okay? Spiritually prepare by not missing the church gathering every Sunday. Listen and heed to God's word. Listen and heed. Listen and obey to God's word. And pray at all times. Hebrews 10 po yan. 24 to 25. Nagkamali ako ng sinulat. Hebrews 10 po yan. Okay? Yan. Never miss church gathering. Baka mamaya, in the church gathering, God, Jesus Christ, will meet us in the clouds. So never miss church gathering. We receive instructions from the Lord in order for us to be prepared. Ginagawa ko po sa inyo, ipine-prepare ko po kayo. Number 2, be on fire with the Holy Spirit and serve the Lord with gladness. Keep the Holy Spirit on fire. Ito yung magdadala sa atin. Bakit tayo tinatamad na maglingkod sa Diyos? We are not on fire with the Holy Spirit. Kapag on fire ka, galak na galak ka maglingkod sa Diyos. Ang kaso ng 5 virgins, 5 are wise and 5 are foolish. Kaya hindi sila nakasama sa kasalan ay dahil sila ay unprepared. Ang kaso ng parable of the evil servants na lumabas dahil akala niya ay yung kanyang master ay matagal pang darating, siya po ay naabutan ng kanyang master na unprepared. Conclusion. Hindi ibinigay ang mga propesiya sa Biblia para takutin tayo, ngunit para paghandain tayo sa kanyang muling pagparito. Kaya't isang malaking pribilehyo na maunawahan ang mga nagaganap sa ating mundo ngayon at malaman ang mga darating pa. Kung alam natin na dadating ang sakuna bukas, hindi ba't maghahanda tayo ngayon at hindi bukas? Gayon din naman, kailangan tayong maghanda dahil ang mga tanda ng kanyang muling pagparito ay narito na at sinabi ng Diyos, maging handa tayo dahil di natin alam kung kailan siya darating.